day traders. Today, isi-share ko po yung cost averaging strategy or martingale stock market trading strategy po. Basically, ang strategy na to po ay pag lose yung trade mo at then mag-continuous ng downtrend, maghihintay ka ng pullback. And in that pullback, pwede kang mag-buy ulit. And then you can exit during that pullback by either break even or in profit po. Okay. Meanwhile, bago po natin i-apply yung ganitong strategy, may certain criteria po tayong i-consider bago natin i-apply yung strategy na to. Napaka-importante po yun. Hindi po tayo agad-agad buy ng buy no pagpababaan trend. Yung chart pattern po, para ma-confirm nyo po yung entry, titingnan po natin at may set po natin ang ating next buy or additional positions pag na-identify po natin ang support at resistance. Then, yung risk management po natin, yung calculation ng inyong yung pondo. Okay po, napaka-importante po yon. Kaya, ang objective po ito ng cost averaging strategy is to reduce loss or you can exit with break even or with profit po. Simulan na po natin. Halimbawa po ito sa D2 ng chart, nasa current price ng 13 at syempre napasabay ka sa bullish niyan move, baka naisip mo pag iwanan ka, bumili ka ng 50 shares worth of 13. So that is about 650 pesos. For example po mostly for beginners po ito. Okay, and then bumagsak bigla. Nasa 10 pesos na. Yung 10 pesos, 50 shares mo at 10, naging value is 500. So by loss ka ng 50. Pag ganyan po yung nangyayari, wag po kayong magpanik. Iwanan nyo lang po. Baka nagkamali nga kayo Paano yan? Kung nagdire-diretso mas malaking sakit ng ulo. Meanwhile, i-check nyo kung baka ranging lang. So baka itong area na to ay possible support level lang. Okay po. Ngayon, pag ganyan, aakyat baba, observe nyo lang, and then after few days, na-notice nyo na umangat ulit, and then nagsisit lang yung level dyan, 10.4. Okay, so yung 50 shares mo magiging 520, ang loss mo is 130 pesos na lang. Ang gagawin po natin, kung mapapansin nyo, kung yung week na yon ay naandun, nag-i-sit, ayaw nang bumaba, meaning confirm support level po yan. Okay, so ibig sabihin ayaw nang bumaba ang presyo dyan. So pwede ka lang mag-buy. Kung 50 shares ang shares mo dati, dodoblehin mo, bili ka ng 100 shares. So total 150 shares ka nang mayroon. Hintay mo ngayon ng pullback. And next day, luckily, for example, umangat yung chart, naging 12 peso. Yung dati mong shares na 50 na binili mo sa 30, i-multiply natin ngayon sa 12, naging 600 na. Ngayon, yung 100 shares mong binili at 12 peso, naging 1,000. So, makikita mo ngayon yung loss mo sa taas is 50 and then sa baba, may gain ka ng 160. Yung loss at saka gain mo, pag titingnan mo yung aggregate mo, may 110 kang kita. So, on that level, pwede mo nang i-sell ang 150 shares mo and exit with profit. Ganyan po. Hindi po sa lahat ng pagkakataon pwede mong doblehin yung entry mo na buy kung pa-downtrend po yan. Meron pong mga pwede nating ibang gawin. Halimbawa, mayroon ding 30%, 50% allocation pag bibili ka from your original entry volume. Pero lagi kong sasabihin po bago nyo apply yung ganyang klaseng strategy is to make sure na under certain conditions. Yung condition is yung chart pattern ay pasok ba. Pangalawa, yung support and resistance ay na-identify mo ba kung nasa resistance level ka o nasa support level ka. Kung nasa resistance level ka, pabayaan mo na kasi aangat na yon, kikita ka na. While if you are in the support level, definitely malalaman mo kung kailan siya magpo-pullback okay? So by this, as long as the pattern is correct, then you know when to buy an additional shares para po ma-exit nyo po yung kanyang
mga losing trades at mag-exit po na either break even or minimize loss. Kahit ma-minimize mo lang ang loss mo, pwede na i-exit, lalo na kung matagal-tagal na po yung stocks na hinahawakan nyo. Salamat po. Yun lang po ay share ko sa simple concept kung paano po nag-work ang cost averaging strategy. Salamat po. Mag-subscribe po sana kayo sa aking channel sa support.